Hello guys! I-share ko lang sa inyo yung karanasan ko nga nung nakaraang araw sa customer ko. Sa mga hindi nakakaalam, nagbebenta pala ako online ng kung ano-ano lang at pinopost ko lang yan sa FB ko kasi nga konti lang naman yung binebenta ko. Ang akin lang naman na makatulong nga ako sa asawa ko kahit papano. At para naman kahit nandito lang ako sa bahay meron nga akong income habang nag-aalaga ako sa mga anak ko. At ayun, nung nag-post nga ako dito sa item ko na binebenta, etong backpack guys. Pagka-post ko, meron agad nag-comment at nag-mind. At nagtanong siya sa akin kung magkasya ba daw yung long folder, kaya pinicturan ko. Lahat ng mga tanong niya guys ay sinasagot ko kasi bilang customer, kailangan mo talagang sagutin lahat ng mga tanong niya. Sinend ko nga sa kanya, nagkasya nga yung long folder. Pagkatapos nagtanong siya kung anong size, pinicturan ko lahat guys, mineasurement ko, sinend ko nga sa kanya. At ang sabi niya sa akin na kukunin nga daw niya. At ayun, nagsabi nga siya kasi nagmi-meet up lang kasi ako guys. Hindi kasi ako nagpapa-shipping kasi wala pa namang umorder nga sa akin na mga malalayo. Kaya nagmi-meet up lang talaga ako nga dito sa amin. At pagdating ng araw ng meet up na namin guys, ayan, pinahatid nga niya yung order niya nga sa akin. Kasi pumunta kasi siya doon sa may bahay na kamag-anak niya ata. At yung kamag-anak niya ay malapit nga lang dito sa tinitirahan ko. Kaya sabi niya, ihatid mo nga dito. Ganyan yung address. Ano, pagpasok mo yan, maraming tao, maraming mga sasakyan, merong party. Ayan, nandyan nga daw siya. Kaya since na malapit lang naman siya, kaya sinama ko na si Sherry. At naglakad lang kami papunta nga doon. At pagdating nga namin, maraming nakaparada nga mga sasakyan sa labas guys. At kahit nahihiya ako kasi hindi ko nga alam kung andyan ba talaga siya na ano na yan kasi village kasi yun guys. At pagdating ko nga doon, saktong-sakto merong nga lumabas na tao. Kaya nagtanong ako kung andyan ba yan siya. At ang sabi niya, oo, andito. Kaya tinawag ka agad niya. Ito na siguro yung order mo. Kaya pinapapasok ko. Kahit nahihiya ako guys. Nakapambahay lang ako at maraming ang tao nga doon sa loob. Pero ayan, pumasok pa rin ako kasi pinapapasok nga ako. At ang sabi niya nga sa akin, pakibuksan nga yung order ko. At pinahawak ko yung cellphone ko nga sa anak ko at binuksan ko nga yung order niya. At sinabihan niya ako, oh, ganyan, yan yung order ko. Ang liit-liit niyan. Kahit tatlong damit hindi magkasya niyan. Ano, ang akala ko malaki. Ang liit-liit niyan, hindi magkasya ang long folder dyan. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, kasya po yung long folder. Kaya sinend ko nga sa inyo na kasya po yung long folder. Sabi niya, hindi magkasya dyan. Pang grade 1 lang yan. Medyo tumas nga yung boses niya kaya nahihiya talaga ako sa mga tao nga nandoon. Kasi syempre, first time ko yun na ganun yung ano sa akin. Dami niya mga sinasabi at nahiya na nga ako. Kaya ayan, yumuko na lang ako. At ang sabi niya, oh, magkano to? Alam niya yung presyo na 190 guys. Pero sabi niya, ano to? Hindi yan ano. Magkano na lang to? Kasi maliit. Hindi ata magkasya yung tatlong damit nito. Kaya sabi ko na lang, sige ma'am. Kahit 190 yung bag ko, sabi ko sa kanya, bayaran mo na lang ako. Kahit 150. Kasi nahiya na ako para makaalis na nga ako. At hinahayaan ko lang siya magsalita kahit gusto ko na siyang sagutin. Kasi matanda na nga rin siya. At binuksan niya yung wallet niya guys at ang daming pera. Nakita talaga niya sa akin na marami nga siyang pera. Oo, kasi mayaman naman siya. Meron nga siyang sasakyan. Pero doon ako nasaktan guys na pinahawakan niya sa akin yung pera niya na marami. Halaglag yung iba. Pinapulot nga niya sa akin. At hindi ko siya tinitignan nga na bilang siya sa pera niya guys. Pero sobrang nahihiya na nga ako sa part na yun. At ayun, binigyan niya ako ng 170. At nagpapasalamat ako sa kanya at umalis ako. Ayun, habang naglalakad nga kami ni Cheryl ay tumawag nga siya sa cellphone ko. At ang sabi niya, magkano yung nabigay ko sa iyo? Ma'am, yung nabigay mo sa akin, ma'am, 170. At nagpapasalamat ulit ako sa kanya. At biglang tumulo yung luha ko, guys. Sobrang sakit. Alam mo yun, sobrang sakit. Kahit naglalakad ako, hindi ko pinahalata sa anak ko, si Cheryl kasi kasama ko siya. Hindi ko pinahalata, guys. At mabuti na lang si Cheryl nga niya ako napansin na umiyak ako. At pag meron akong kasalubong, nababa ko na lang yung payong kasi medyo umuulan yung mga time na yun, guys, para hindi nga ako makita na umiiyak ako kasi hindi ko talaga mapigilan yung luha ko. Talagang tumutulo talaga, guys. Grabe, sobrang nasaktan ako, guys. Parang ang baba naman ng tingin niya. Porkit, guys, ganito lang kami kahirap or ganito lang mahirap kami at siya mayaman. Kung ayaw sana niya sa item ko, hindi ko naman pinipilit to sa kanya. Kunin niya, hindi ko naman yung pinipilit na bilihin nga nila. Sobrang sakit ng ang dami kong na-encounter, guys, na mga iba-ibang customer. Kasi dati kasi nagbebenta din ako ng mga damit, mga RTW. Kasi gusto ko talaga meron nga akong income habang nasa bahay nga lang ako at para naman makatulong din ako sa asawa ko. Yan lang talaga ako nakaka-encounter ng sobrang iyak talaga ako. Sobrang sakit para sa akin. Pero sa tingin ko, down na down talaga ako sa mga time na yun.